Ngayon at nare-realize ko at alam ko na kung sino ang mga Duterte. Parang gusto kong isuka lahat ang aking mga laman loob. Sa totoo lang. Grabe yung pagtatanggol ko sa mga Duterte noon. Na ang akala ko, totoong mahirap ang buwisit na tigunggong na to. Ang akala ko, totoo yung sinasabi ni Crisette Laureta Cho na mahirap. At nakinig ako, naniwala ako sa sinabi ni Digonggong na kahit isang poste ng kanyang bahay ay walang naidagdag dahil mahirap lang siya na naging presidente ng Pilipinas. Yun pala, buwisit na tong Digonggong na to. Sorry po, pero nakakapagmura ka na sa sobrang pagsisisi na sinuportahan mo ang isang jablo na ang akala ko matinong tao na mabuting tao, yun pala sila ang nagiging anay at salot sa bansang Pilipinas. Sinira nila, sila pala ang kanser, silent cancer, na hindi natin alam na may cancer na pala ang Pilipinas dahil dito sa mga Duterte. Can you imagine that? Sinuportahan ko talaga ang Digonggong na ito. Yung sinasabi ng mga DDS na best tatay pa rin. Hello? May best tatay bang papatayin ang mga sariling anak? Sis, may best tatay ba na iniwan ang mga anak, ipinagpalit ang pamilya sa ibang babae? Yun ba ang best tatay para sa inyo, mga DDS? Hindi. Hindi siya best tatay, best killer, best actor ang dapat na title ni Rodrigo Roa Duterte. Naniwala ako noon, ako lang ang presidente na walang naidagdag kahit isang poste sa aking bahay. Yun pala, 150 million ang bayad niya kay Kaufman buwan-buwan. Isang taon na siyang mahigit sa dahig. Plus, isipin ninyo ito, si Sara Duterte nag-hire ng 16 na lawyers. Ang acceptance fee ng mga abogadong ito ay 20 million pesos. Saan sila kumukuha ng pera? Mahirap ba ang mga yan? Mahirap ba itong si Crisette Laureta Cho nag-collect ng pera ng mga OFW, pambili ng Rolex daw ni Digonggong dahil mahirap lang daw si Duterte. Yung 150 million, parang candy lang kay Duterte. Naku, Diyos ko, gusto kong isuka lahat ng laman loob ko dahil sa pagsuporta ko kay Duterte. Sa totoo.